Welcome po sa ating last series. Sabi nyo nga po, last series. Last series na to. Parang kailan lang nagsisimula tayo ng January, New Year's resolution tayo. Tanong ko lang po, kamusta yung New Year's resolution nyo? Kamusta po ang mga New Year's resolution natin, kapatid? Nung sinabi mong mag-iipon ka na, magmamahal ka na ng tamang tao, pero hanggang ngayon, nasa maling tao ka na naman. Baka ikaw yon, yung maling taong yon, di ba? Hindi natin alam, di ba? Sabi mo, magda-diet ka na. Kaya pa habulin, kapatid. Meron ka pang ilang tulog na lang po ba bago magpasko? O kaya pa mag-diet, no? At least na-convince mo sarili mo na nag-diet ka ngayong taon. Kahit ikaw na lang, di ba? 18 days. Huwag niyo pong kakalimutan ng bawat isa, ha? At si Lord, syempre. So, Christmas list po ang ating series title. And next week po, meron po tayong guest speaker na magsishare po ng ating word for next week. Huwag po kayo mawawala. Christmas list, ito po yung listahan na hindi po dapat malimutan ngayong darating na Kapaskuhan. Mga listahan po ng mga ginawa ni Lord para kanino ang Pasko, ano bang purpose. Ito po yung mga listahan na pag-uusapan po natin sa buong buwan ng December. And last Sunday po ng December, meron po tayong series break. It's the year-end service po natin. So, stay tuned po. Huwag po kayo mawawala. At muli po, tatanungin ko po kayo mga kapatid. I want you to answer this honestly. Kung meron ka bang hinihintay ngayong Pasko? Meron po ba? Meron ka bang hinihintay na regalo? Kung ikaw ay bibigyan ng chance na i-grant ni Lord yung regalong yon na gusto mong matanggap, ano po yun? Isipin nyo na lang po. At kung anong bagay yun, yan ba ay tangible, intangible, bakit yun yung gusto mo? Kasi kailangan mo, babalik ka lagi sa bakit. Bakit mo ba gusto yun? Kasi sabi ng Panginoon, God will grant the desire of your heart kung ito ay makakabuti sa iyo at sa ikapupuri niya. May mga bagay na hindi binibigay sa atin si Lord dahil alam niya, ikalalayo mo to sa Kanya. Minsan, kaya gusto mo ng isang bagay para ipagyabang. Kaya babalik ka ulit lagi sa purpose. Kung meron kang isang bagay na gustong matanggap ngayong Pasko, bakit po yun ang gusto mo? Isipin niyo po mabuti. And I want you to remember that isang bagay na yan because I do believe kung yan ay makakabuti sa iyo at makakalwalhati din sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. I do believe 100%. May mga bagay na ibibigay sa iyo si Lord. Bago matapos ang taong ito, God will amaze you. Kung nire-receive mo yan, sabi mo, I receive. Sabi mo sa comment section, I receive, Lord. Eto na, yung iba sa atin, natugon na ang panalangin, na isama na ang miyembro na kanilang pamilya, pero naniniwala ko, ang Pasko dapat ay hindi nakaka-stress. Dapat ito ay nakaka-bless. And 4 reasons why Christmas is stressful sa maraming tao. Number 1 po, because of the festive workload. Bigyan ko po kayo ng 4 na dahilan bakit dapat nakaka-bless pero imbis na bless ang tao ay nai-stress. Because of the festive workload. Dahil alam ng boss mo na mag-e-enjoy ka ngayong Pasko, bibigyan ka niya ng maraming workload. Ayaw ng boss mo na maging masaya ka sa Paskong ito pero hindi ka papayag. Siyempre, di mo gagawin yun. Diba? Sa mga estudyante dito, bago magkaroon ng, ano bang tawag ngayon? Health break. Diba? Christmas break. Bibigyan ka ng maraming task. Gagawin to, kailangan nyo ito ma-send bago mag-24. Diba? Paskong-Pasko, may pinapasend sa'yo. Nasa bakasyon ka, nasa reunion ka, may pinapasend sa'yong email. Diba? Because of the festive workload, dahil mahaba ang bakasyon, mahaba din ang panahon para ikaw magtrabaho kahit nasa bahay. Diba? Plus trabaho sa preparation ng Pasko. Sino po dito nakapagkabit na ng Christmas light? Wala. Malungkot kayo Yeah. So sa raffle natin, puro Christmas light papamigay natin para di kayo malungkot. Diba? May iba, sa sobrang dami ng ginagawa, diba, na-stress na sa decoration, balot ng regalo, nakaka-produce ng matinding stress. Yan yung mga ilang bagay. Number 1. Pangalawa po, great expectation. Narinig ko sa taas kanina sa Sunday School, yung mga expectation na yung surprises. Pag mas matindi ang expectation mo sa isang bagay,
Kapag hindi nangyari, mas lalo ka mai-stress. Kapag nakita mo sa social media how great everyone else, mas magarbo yung preparation nila sa Noche Buena, nai-stress ka. Kasi tingin mo, hindi na katulad ng dati, pero parang ganun pa rin. So great expectation, kapag hindi na-meet yung expectation mo ngayong Pasko, nanliliit yung tingin mo sa sarili mo. Parang wala na namang bago ngayong Paskong ito. So ano po yung pangalawa, mga kapatid? Great expectation. Ang iniisip mo, sapatos, yung pala medyas lang muna. Diba? Huwag ka naman malungkot, at least meron, di mo naman birthday eh. Sino may birthday ng December 25. Kahapon po, birthday ni Brother Nard. Second birthday niya po ngayong taong ito. Dalawa po birthday niya November and December. At kahapon po, December 6. Tama po ba? Ayan. So, pangatlo po, family matters. Ang isa sa pinakamatinding nagbibigay ng stress ngayong Kapaskuhan. Reunion ng pamilya. Diba? Saan ba tayo magre-reunion? Sa side ng nanay, sa side ng tatay. Diba? Minsan dyan nag-aaway. Diba pinag-usapan na natin yan, bakit umuo ka pa dyan? Pagdating sa family reunion, diba? Nasabihan ka ng antaba mo ngayon. Diba? Bakit wala ka pang jowa? Pag may jowa ka na, kailan kayo magpapakasal? Pag nagpakasal ka, kailan kayo magkakaanak? Diba? Tanongin mo yung nagtatanong sa'yo, kailan ka kukunin ni Lord? Para ibalik mo sa Kanya yung stress. Ang dami mong gusto sa buhay eh. No? During family reunion, doon nagkakagalit. Diba? Dahil yung, imbis na ma-bless ka, na-stress ka dahil hindi pa tapos yung reunion, may nagbabalot na ng ulam, leche plan. Diba, naka-target la ka sa lumpia, mamaya nakita mo, wala na. Kasi inuna mo kung ano-ano. So family matters. Kung kailan nagsama-sama, doon nagkagalit-galit. And pang-apat po, the eat, drink, and be worried. Kung kailan nagkaroon ng matinding kainan, doon naman tumaas ang presyon. Diba, na high blood. Bakit? Kung ano-ano mga tinira mong ham. Ha? Sino po dito may ham na sa Pasko? Ako po, hamon lang sa buhay yung meron eh. Diba? Pero at least andyan si Lord, kahit may hamon sa buhay, kahit wala kang hamon sa Pasko, andyan si Lord. Amen. So, nung New Year, nung Pasko, parang di ka naabot ng 2026. Nalimutan mong uminom ng maintenance. So, kung kailan may kain ng matindi, nagre-ready ka, no? Doon ka inabot ng di mo maintindihan, nahihilo ka na eh. So, eat, drink, and be worried. So, imbis na yung Pasko ay nagiging blessing, ay nai-stress sa maraming tao. Now, paano ba mag-celebrate ng Pasko? Paano magiging blessing muli ang Kapaskuhan? At dito po sa mag-uusapan natin sa Christmas list, bigyan ko lang po kayo ng 3 things everyone chasing this holiday season. 3 list naman po ito. Una, yung the gift list. Isa pa sa matinding nagbibigay ng stress sa tao, ito po yung list ng names ng mga re-regaluhan mo, list ng mga lugar na gusto mong puntahan ngayong Pasko. At kapag hindi mo napuntahan, ayan, wala, ang lungkot ng Pasko mo. Sabi mo, mag-enchanted tayo ngayong Pasko. Ayan. May mga ganyang bagay eh. Manonood kayo ng sinihan, sa sine. Pangalawa po yung to-do list. The daunting list of parties to attend. Meron akong kilala talagang full pack pag December eh. Araw-araw may Christmas party. Tinalo pa si Daniel Padilla eh, no? Nasa kanya na lahat. Lahat inatinan. Di ba? Hindi naman po masama yun. Pero kapag hindi mo na alam ang purpose ng yung ginagawa, doon ka na nalulungkot kasi pagod eh. Although masaya, pero sandali lang yung saya. And last, the wish list. Sabi nyo nga po, wish list. That list of things we hope to receive. Kanina tinanong ko po, kung may isang bagay ka na hinihintay ngayong Kapaskuhan, ano yon at bakit yon? And kapag hindi naman naranasan, masyadong mataas ang expectation, yan din po yung nagbibigay ng stress sa marami. So dito po sa Christmas list, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi dapat nawawala sa ating listahan ngayong darating na Kapaskuhan. So niready mo na yung gift list, to-do list, nakapaglagay ka na ng Christmas tree, parol, di ba? Masyado ka na na-stress, wish list mo. Sana wag po ito mawala sa listahan mo ngayong darating na Kapaskuhan. Na kahit gaano man, hindi man ganun kagarbo
ang nasa hapagkainan, basta alam mo yung tunay na kahulugan ng Pasko. I do believe 100% magiging masaya ang Pasko mo ngayong Pasko. Hashtag Christmas list, kung ready na po tayo lahat, samahan niyo po akong alamin ang 4 na regalo ng Pasko sa bawat tao. Tayo po tayong lahat, mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng Diyos na babasahin natin sa umagang ito for our first installment ng Christmas list. Basahin po natin sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 6. In the count of 3, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Live City Church, join me on our first installment ng ating last series for this year, 2025 Christmas list, with the subject, the 4 gifts of Christmas. Let us close our eyes. Let us bow our heads. Let us pray. Let us talk to God right now. Na kung ikaw ay sa parating na Pasko ay medyo nai-stress ka na, naguguluhan ka na, nawawalan ka na ng kapayapaan, dahil malapit na naman itong season na ito, nawa bumalik ka sa pinaka-reason. Bakit may Pasko? Hindi gusto ni Lord na ma-stress ka ngayong Pasko. Gusto ni Lord ma-bless ka, kapatid. And right now, Lord, we pray that you take over this service. Speak to us like never before. May we learn, relearn, and unlearn the truth about Christmas. Na ang mundong ito masyado nang kinomercialize ang Pasko. Nawawala na yung pinaka-meaning, pinaka-essence why merong ganitong season. And right now, Lord, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Kung sa mga nakaraang taon, hindi ikaw nagiging dahilan ng itong Kapaskuhan na ito, hindi kami papayag na mawala ka. Ikaw ang bida, Lord. Ikaw ang star ngayong Pasko, Lord. Magdingning ka, O Diyos. Sa napakagulo, napakadilim na mundong ito, makita namin na may pag-asa pa. Tanggapin po namin ang mayamang salita mo, ang makapangyarihang mga regalo ng Pasko sa bawat taong maniniwala at mananampalataya sa iyo sa araw na ito. Tago mo ang iyong lingkod, ikaw makita. Matanggap po namin ito na may excitement sa aming mga puso. Ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap namin sa aming buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpak po natin si Lord. Habang tayo umuupo, di po, makakaupo na po tayo. Again, December 25, ang Christmas Day po. And again, it's not about the date. Hindi naman po talaga December 25, pinanganak si Jesus. But what we celebrate is the birth. Sabi nyo nga po, birth. Why we celebrate this December 2025. December 25, 2025. Kaya minsan hindi naman ikaw nagse-celebrate ng eksaktong birthday mo. Meron nga iba sa atin dito. Tapos na ang birthday niya, kumakain pa rin sa Vikings for 1 month. Diba? Sineselebrate mo pa rin kahit hindi naman yung exact birthday mo. So again, hindi naman po kasi dapat yung isip natin, ito talaga yung araw. Hindi po. Yung kapanganakan po ang sineselebrate natin dito. At binasa po natin, context po nito, Isaiah 9, this is the prophecy patungkol kay Jesus. At kung mababasa niyo po ang Bible sa Old Testament, marami pong prophetic utterances about Jesus Christ. Marami pong prophecy about kay Jesus na siya ipapanganak. And in this passage, meron po tayong makikitang 4 na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Akala ko ba, Pastor, Jesus ang pangalan niya? Yun po yung messianic name po ng ating Panginoong Hesus. Jesus. Pag sinabi pong Jesus, messianic name po niya. Bakit marami po siyang pangalan? Actually, mahigit 100 pong pangalan ang nabanggit kay Jesus sa Old Testament. Kung tatanungin niyo po ako bakit maraming pangalan, ang sagot po niya nasa lineage, nasa hilera po kasi ng mga hari si Jesus. Siya po ay part ng royalty. Pansin niyo po yung mga hari, mga reyna. Tayo po, mga walang hari, reyna mayroon lang tayo presidente. Pero sa ibang bansa po, mapapansin nyo, yung pangalan nila ang haba-haba. Yan po kasi kapag nasa lineage ka ng royalty. At yung pangalan po, nire-represent yung karakter ng tao. So according to experts, names are important.
Napaka-importante po ng pangalan sa isang tao because you tend to become what your name represent. Nasubukan nyo na po bang i-research ang ibig sabihin ng pangalan nyo? Mayroon na po bang gumawa sa inyo yan? Na talagang ni-research niya yung ibig sabihin ng pangalan niya. Baka nakuha sa bote ng Jean, yung pangalan mo, kaya naging Jean. Diba? Hanapin niyo po, napakaganda po. And sabi sa mga expert, names are important. Kaya nga po sa mga magulang dito na magkakaanak, huwag basta-basta magbibigay ng pangalan sa inyong anak. Example, si Jabez, ang ibig sabihin po ng Jabez o Jabez means pain. Kaya ang prayer ni Jabez, alisin nyo na po itong pangalan na ito. Expand nyo po yung territory ko. So napaka-importante po ng name. Lalo na po yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po Jesus ang pangalan niya, marami po. Kung kayo po ay naka-attend sa atin yung Jesus Who nating series, binigay ko po sa inyo ang mga iilang pangalan ng Panginoon. At dito po makikita natin sa Isaiah chapter 9, ay yung 4 na pangalan ni Jesus sa Old Testament. So kung si Charles Philip Arthur George Windsor, kilala niyo po ba yon? Si Prince Charles, ay napakahaba ng pangalan, siya po ay hari. Ganon din po kay Jesus. Before po siya ipanganak, tad-tad na po ng pangalan si Jesus. Bakit po? Kasi po hindi pwedeng i-describe ng isang pangalan yung kayang gawin ni Jesus sa buhay mo. Hindi lang naman siya savior ng buhay mo, amen po ba? Siya rin po ay provider, healer, comforter. Ano pa po? Siya yung lakas mo, refuge. Ang dami po niyang pangalan. And Prophet Isaiah wrote this book to prophesy about Jesus 700 years bago pa ipanganak si Jesus. Yung 4 na pangalan ng ating Panginoong Hesus dito ay may kinalaman po sa gagawin niya. Ibig sabihin kung ano po yung mga pangalan ni Jesus ng ating Panginoon sa Bible, yun yung kinikilusan niya. Again, you tend to become what your name represent. Kaya nga po, huwag niyong tatawagin na bobo yung anak niyo. Kasi ang gagawin niya, magpapakabobo na lang sa buhay niya. Huwag mo ring sasabing tamad. Tamad mo. Kaya ikaw ang may kasalanan pag tamad yan. Kasi sinabihan mong tamad. Sabihan nyo, gwapo, ang sipag mo. Hindi pambobola yon. Kasi words are powerful. It can make or break ang isang tao. Kaya po, Sister Baby, tingnan nyo hanggang ngayon, baby pa rin ang itsura. Amen. Kasi lahat ang tawag sa kanya, baby. Pero hindi po siya isip bata. Yung puso niya laging sanggol pa rin. Ang baby pa naman, madaling bulahin. Regalo ko, Sister Baby, Joke lang po yan. Joker tayo eh. So, ingat po sa mga pinapangalan. You tend to become. Pag sinabi mo, wala kang kwentang asawa. Wala talagang kwentang asawa yan. Parang bulaklak yan eh. O halaman. Kung ano sinasabi mo sa halaman, kung gaano siya ka-fresh. Dahil yan sa mga salitang binibitawan mo. So, kahit inis ka sa asawa mo, sabi mo, bait-bait mo talaga, nakaka-bless ka. Sana kunin ka na ni Lord. Di naman po ganon. Wag po kayo magpe-pray ng ganon. So you tend to become what your name represent. Ang sabi po doon, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Bakit po nabanggit nito ni Prophet Isaiah? Kasi nga po nung government dati, yung kingdom na hati sa dalawa, at si Isaiah ay nagsasalita kay King Ahaz sa Kingdom of Judah. Yung panahon po nila, big deal ang statement na ito, yung the government, sabi nyo nga po, government will be on his shoulder. Kasi nga po, hindi na kayang ipagtanggol ng Kingdom of Judah yung sarili niyang kingdom. This statement was written at least 100 years before Israel was taken into Babylon captivity. Nung sinabi po ito ni Prophet Isaiah sa Kingdom of Judah, sila po ay alipin ng Assyrian. Bago po yung Babylonian, meron pong Assyrian na sumakop sa kanila. At itong panahon nila, Isaiah, ay pasok sa 3 pangyayari. Lagi niyo po naririnig sa akin ito, yung Book of Isaiah na ating sa 3. Una, the pre-exilic, bago sila makaptive. Pangalawa, yung Babylon exile. Pangatlong panahon ng Isaiah, chapter 56 to 66. Ito po yung nakalaya na sila.
So yung binasa po natin chapter 9 ay pasok bago sila masakop ng Babylon. Under pa lang sila ng Assyrian Empire. So meron silang malaking problema, parang pamilyar sa panahon natin ngayon. May kinakaharap po ba tayong matinding kalamidad sa ating bansa? So kapag narinig mo ito ngayon, it is a present situation at ito'y prophecy, ibig sabihin futuristic. So ang salita ng Diyos, kapatid, makinig ka mabuti, hindi lang sa present situation mo. Pati sa mga mangyayari pa lang sa buhay mo, may nakaredy ng pangako ang Diyos. Andyan pa po ba kayo? So Kingdom of Judah, Southern Kingdom of Israel, ang kausap ni Isaiah ay si King Ahaz. Ahaz. At pinipressure po siya ng kabilang kingdom, yung North Kingdom. Ang sabi ng North Kingdom, sanib ka na sa atin, mag-unite na tayo ulit. Kasi nga, divided kingdom. Ang sabi ng North Kingdom, mag-unite na tayo ulit, labanan na natin itong Assyrian Empire. Malakas po talaga ito. So si King Ahaz, natatakot. Natatakot siyang banggain itong Assyrian Empire. Kasi feeling niya, weak siya. Naguguluhan siya, walang maayos na direksyon, hindi alam ang gagawin. Kaya nga kausap ka sa umagang ito ng Panginoon, hindi mo na ba alam ang gagawin sa 500 budget ngayon Noche Buena? Si Lord ang magbibigay sa iyo ng fresh idea. Di ba? Buong buhay mo, wala ka na bang direksyon sa buhay? Hindi mo na ba alam ang gagawin? Kung saan ka pumupunta para mahanap yung satisfaction ng buhay mo. You feel weak. Gulong-gulo. Good news, this day is not an accident para sa mga taong handang magpabago kay Lord. So yung unang pangalan po ay makikita po natin, ito yung mag-guide talaga sa present situation ng mga tao. Dito sa Kingdom of Judah. Pangalawa po, it applies to God. Nag-expect po kasi itong Kingdom of Judah na tutulungan sila ng Diyos. At saktong-sakto po itong Isaiah chapter 9 dun sa pangangailangan ng Kingdom ng Judah. Pero kung babasahin po natin sa Tagalog, wala lang po dyan, kayo na lang po magbasa sa inyong mga Bible, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Again, 100 o 700 years pa bago ipananganak si Jesus, sinabi na ito, sapagkat isinilang. So kung mapapansin nyo, hindi naman sinilang si Lord nung panahong ito. Kasi nga po may sinilang din na baby nung panahong ito, pero hindi si Jesus. Again, present situation pero futuristic. Makikita natin present hope at sa future yung ibinibigay ng salita ng Diyos. Sakto sa sitwasyon nila Isaiah, and I want you to know, sakto ang salita ng Diyos sa pangangailangan mo ngayon. Napakatagal na ng prophecy na ito, pero kung tatanggapin mo ang makapangyarihan ng salita ng Diyos, kayang baguhin ang kondisyon ng puso mo. Gulong-gulo si King Ahaz, nung narinig niya ito, tumuloy siya sa buhay niya. These 4 names of Jesus sa Isaiah 9 reveals sa kaya niyang gawin. Kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung ready na po kayo, magsabi po kayo ng wow. Amen. 4 na regalo ng Pasko para sa bawat tao. The 4 gifts of Christmas. Basahin po natin verse 9 ulit, verse 6. For to us, a child is born. For to us, a son is given. And the government will be on his shoulders. Ito po yung point number 1 natin. Basahin po natin sabay-sabay. And he will be called Wonderful Counselor. So number 1, the gift of direction. Ang unang regalo ng Pasko sa bawat tao ay regalo ng direksyon sa buhay. Kasi nga po si King Ahaz, gulong-gulo. Lahat ng ginagawa niya at feeling niya pointless. Wala sa hulog. Ikaw ba ito? Buong buhay mo, ano ba, may patutunguhan ba yung relasyon na ito? May patutunguhan ba itong pag-iipon na ito? May patutunguhan ba itong pamilyang ito? May patutunguhan ba itong buhay na ito? Kung yan ang mga tanong mo, buong buhay mo, good news, si Lord nagbibigay ng direksyon. The gift of direction. Bakit? Sinabi diyan, Wonderful Counselor. So anong unang bagay na kayang gawin ni Kristo? Siya ay nagbibigay ng direksyon. Kasi nga po gulong-gulo. Aanib ba ako doon sa kabilang kaharian?
What if hindi mag-work? Diba? May mga ganyan tayo, what if mag-work? What if nag-work tayo? Siguro lahat tayo may 13-month pay. Amen po ba? Sikat na sikat ngayon eh. What if nag-work tayo no? What if hindi? Kaya si King Ahaz bilang hari, gulong-gulo. Bakit? Nasa kamay niya ang pupuntahan, kahahantungan ng kaharian ng Juda. At kung hindi mag-work, kung walang pupuntahan, yung desisyon niya, patay kang bata ka. Wala na bang pinupuntahan ng buhay mo, kapatid? Good news. Jesus is for the pointless. Merong regalong inaalok ang Diyos ngayon sa umagang ito. Wala na bang direksyon ng buhay mo? Kasi itong Juda, wala silang direksyon, masama pa yung hari nila. Ano ba yan? Wala na nga direksyon ng buhay ko, wala pang direksyon yung bansang kinabibilangan ko. Amen. May kausap po ba ako sa umagang ito? Nandun ka ba sa bansang parang walang direksyon? Kailangan mo si Jesus. Para kahit walang direksyon yung bansang kinabibilangan mo, magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Yung relasyon mo, wala na bang direksyon? Kasi nga hindi na nila lang magagawin, lagi na lang tayo nag-aaway. Konting gubot. Kung kayo'y mag-asawa, lahat na lang pinagawayan. Sinabing dito ilalagay ang asin, dito ang asukal. Lahat, maliliit na bagay pinag-aawayan. Ibig sabihin, walang direksyon ng relasyon. Gusto mo ba magkaroon ng direksyon, kapatid? Tanggapin mo ang regalo ng Panginoon. And He will be called Wonderful Counselor. Pag sinabi pong Hebrew word ng counselor, original word po niyan ay yaats. Sabi nyo nga po, yaats. Someone who guides. Someone who gives purpose, counsel, advice. Hindi lang po ito basta counselor na kilala mo sa city councilor, barangay councilor, school councilor. Kasi po yung mga counselor na kilala mo pwedeng magkamali. Pero si Lord hindi. Ito pong counselor na to, hindi lang po basta counselor. Sabi doon, wonderful counselor. Sabi nyo nga po, wonderful. Kaya nga po, kung hindi lagi ka nagwa-wonder sa buhay mo, kailangan mo ng wonderful counselor. Si Jesus ay nag-guide. Siya yung nagbibigay direksyon, gift of direction. Type nyo nga po sa comment section. Gift of direction. Indeed, Jesus is the ultimate source of direction. At ano pong mangyayari sa taong walang direksyon ng buhay? Sagot po kayo. Maliligaw. And Jesus is the ultimate source of direction, both our personal lives and for the governance of the world. Siya ang nagbibigay ng purpose ng isang tao. Nagbibigay ng meaning. So, hindi totoo na yung crush mo ang nagbibigay ng meaning sa'yo. Hindi jowa mo. You complete me. Simula nung nakilala kita, nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Paano pag namatay? O di wala nang kabuluhan ng buhay mo. Kaya nga kay Jesus ka lumapit. Kung gusto mo magkaroon ng direksyon ng buhay mo, yung mga taong litong-lito, bibigyan ka ng tamang gabay ni Lord at ibang klaseng tagapayo si Lord. Sa panahon po natin, napakamahal ng bayad sa mga psychiatrists, sa mga life coach, sa mga finance coach, di ba? Magkano bayad ngayon kay Chinkitan? Kada salita niya, milyon po yan. Para lang mabigyan ka ng tamang advice, paano mag-ipon? Sino po dito nagkaroon ng ipon challenge? Ako po, challenge talaga ipon Diba? Para mabigyan ka ng tamang advice, paano mag-diet, mag-budget, lahat na. Mahal po ang mga bayad sa coach. Para lang bigyan ka ng matinding advice. Sabi po ng pag-aaral, kung i-convert po natin sa peso yung mga session, 17,500 po per session. Makahanap ka lang ng tamang advice. Tamang payo. Ganun po talaga kamahal ang wisdom. Lalo na sa isang taong lito, taong tuliro, tingnan mo nga ang katabi mo. Sabi mo, kaya pa kapatid. Mukhang tuliro no? Mukhang di na naman niya alam ang uulamin mamaya Paulit-ulit na lang Kaya napaka-importante po ng advice. Someone will guide you. And Jesus, hindi lang po siya counselor. Sabi ng Bible, wonderful counselor. Mapapamangha ka kay Lord kapag siya ang nag-guide sa'yo.
May mga bagay na akala mo hindi mo mararating, pero mararating mo once na i-guide ka ni Lord. Mga bagay na hindi mo kayang gawin, na akala mo hindi mo magagawa, hindi mo mapupuntahan, pero pag si Lord ang nag-guide sa'yo, mapapanganga ka. Perfect direction. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own, and He will direct your path. Iga-guide ka ni Lord. Para nga sa mga pointless na buhay dito, you need Jesus. Type mo nga po sa comment section, you need Jesus. Kaya pag ang isang tao naguguluhan na ma-encounter si Jesus, once na ma-encounter niya si Jesus, nagkakaroon ng direksyon ng buhay niya. At marami po sa atin dito magpapatotoo. Nung wala pa si Jesus sa kanyang buhay, wala pa si Jesus sa kanilang relasyon, pointless lahat ng ginagawa niya sa buhay. Amen po ba? Bakit ganun lahat ng achievement ko parang walang saysay? Inabot ko lahat. Nung naabot ko na, parang walang saya sa tuktok. Bakit? Wala si Jesus eh. Pero nung nandun si Jesus, kahit mahirap, alam mo masaya ka? Nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay mo. Bakit? May direksyon eh. Kapag wala si Lord, walang patutunguhan ng buhay. Kapag andyan si Lord, kahit mahirap ang buhay, masarap mabuhay. Thank God we encounter Jesus. Palakpakan natin si Lord. Salamat na lang. At natagpuan tayo ni Lord. Kaya nga po sa mga first-timers dito, naniniwala ako, bibigyan ni Lord ang direksyon ng buhay natin. Nangyari sa amin, nangyari sa lahat, pwedeng mangyari sa bawat isa. Kaya lang, sabi kasi dito, regalo. Hindi mo ma-enjoy ang isang regalo hanggat di mo tinatanggap. The gift of, number 1, direction. Wala na bang patutunguhan ng buhay mo? You need Jesus. Kung wala ng direction, He is a wonderful counselor. Jesus, our advisor, He directs, He gives wisdom and purpose to the pointless. Hindi mo kailangan magbayad ng napakamahal para lang may mag-advise sa'yo. His word is available 24/7. Basahin mo lang, kapatid. Walang bayad dyan. Tulad ng devotion natin kanina, daily devotion natin, masasabi mo katulad ni Pablo, in Christ in my vessel, I can fast. I can smile at the storm. Kahit matindi pang delubyo ng buhay yan, kung alam mo ang salita ng Diyos, He will guide your path straight. Hindi sinabi ni Lord na hindi mauga. Sabi niya straight. Hindi ka maniligaw. Buti na lang na-encounter mo si Jesus. Number 1, the 4 gifts of Christmas. Number 1 po, the gift of direction. He is a wonderful counselor. Kapag hindi mo na alam gagawin, wag kung sino-sino muna kausapin mo. Si Lord muna. Like King Ahaz. He needs a perfect advisor. Kapag hindi, ubos ang lahi niya. Wonderful counselor. Pangalawa po, sabi to verse 6. And He will be called Wonderful Counselor. Pangalawa po, ang sabi niya, Mighty God. Kasi nga po, itong si King Ahaz, feeling niya, napaka-weak niya. Kasi sa mga ginagawa niya, feeling niya, layo-layo niya sa Panginoon. At ito, kailangan niya ngayon na magliligtas sa Kanya. Para sa kaharian niya, gusto niyang maprotect ang kanyang kaharian. So number 1, the gift of direction. Once na makilala mo si Lord, magkakaroon ng kabuluhan ng buhay mo, magkakaroon ng direksyon. Pangalawa, the gift of protection. Mighty God. So Jesus is for the powerless. Mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dumating na po ba sa buhay nyo na feeling nyo talagang talunan kayo? Na ginawa mo naman ang lahat, pero feeling mo ang hina-hina mo. Sa mga taong alipin dito ng kasalanan, mga inaapi, walang lakas para ipagtanggol ang kanilang mga sarili, I want you to know, kaya kang protektahan ng Diyos. God will protect the powerless. The gift of protection. Ikaw ba yan sa pamilya, laging inaapi? Laging hindi sinasama sa ambagan dahil kilala ka na nila? Wala ka naman talagang iaambag. Akala mo concerned sa'yo pero inaapi ka na indirectly.
minamaliit ka na, hindi mo kaya, nginitian mo na lang eh. Kasi ikaw sa sarili mo, hindi mo kaya ipagtanggol sarili mo. Pero sabi dito, He is a mighty God. At hindi lang po ito basta Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, sabi sa John 1, dwell among us. God became flesh. Grabe yun. Sabi mo sa tabi mo, grabe yun. Diyos na nagkatawang tao. So kung makikita po natin dito, ang sinasabi ni Isaiah, hindi po sinasabi ni Isaiah, and He will be called Wonderful Counselor and act like God. Talk like God. Act like a mighty God. Ang sabi po niya, mighty God. Sabi niyo nga po, mighty God. So Isaiah does not say that the child will be like God. He doesn't say that the child will act and talk like God. Isaiah wrote that He is God. Ang sinasabi po dito, Diyos ang ipapanganak, galing langit, virgin birth. So solve na yung problema ni King Ahaz. Kasi makapangyarihan yung kalaban niya, emperor ng Assyrian. Pero may Diyos na magkakatawang tao. Mighty God. Kasi sinabi doon nung una, for to us, a child is born. Ipapanganak daw, hindi katulad ng Diyos. Pero Diyos ang ipapanganak. Kailangan po natin makita maigi yun. Kasi marami pong paniniwala na ang si Kristo ay tao lamang. Pero tayo naniniwala, He is 100% human, 100% God. Hypostatic union. At pag sinabi pong mighty, sa Hebrew word, gibor, sabi nyo nga po gibor. Ibig sabihin, powerful, warrior, champion. Kaya nga po ang kumakampis sa Diyos, hindi nagiging talunan sa buhay. Bakit? He is a champion, strong, valiant man. So hindi lang basta nakaupo sa trono, yung bababa, warrior yung ipanganganak, champion. So mighty God is actually a military title, mga kapatid. Makinig po kayo mabuti. Ibig sabihin, He is the God who fights for His people. Buong buhay mo ba, hindi mo na ipagtanggol sarili mo? Hindi ka ba na ipagtanggol ng magulang mo? For some reason, hindi ka lumaking may magulang. Sa mga kaibigan mo, hindi ka pinagtatanggol. Huwag ka mag-alala, may Diyos na magtatanggol sa'yo. He is the God who fights for His people. Yung binibigyan ng prophecy dito ay mahina, powerless, at defenseless. Pero when you have Jesus, kapatid, church, God will defend you. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Kaya nga sa mga nakaraang preaching natin, hindi mo kailangan lumaban sa buhay mag-isa. Exodus 15:3, the Lord is a warrior. The Lord is His name. A mighty man, a man of war. Alam ni Lord ang hamon ng buhay mo, kapatid. Kaya kanyang ipagtanggol. The Lord goes out like a man of war. So ito po yung kailangan ng Judah na marinig. Kasi wala na silang naririnig kay King Ahaz kundi pagreklamo. Kailangan nila na magtatanggol sa kanila. Magde-defend sa kanila. At walang makakatalo sa hari na to. Bakit? He is a mighty God. Hindi lang siya basta wonderful counselor. Paglalaban ka ni Lord. Hindi ka lang niya bibigyan ng direksyon sa buhay. Paglalaban ka ba niya? At until now, kapatid, I want you to know, nilalaban ka pa rin ni Lord. Nilalaban ka pa rin niya. Kapag nagkakasala ka, tinitingnan ka ng Ama, ang sasabihin ni Jesus, bayad ko na yan. Amen po ba? So makakalapit ka ngayon kay Lord, sa Panginoon, sa Diyos Ama natin. Bakit? Binayaran ka ni Lord eh. Binayaran ka ni Jesus, mighty God siya. So kapag tinitingnan ka ng Diyos Ama ngayon, ang nakikita niya, hindi ikaw. Ang nakikita niya ang kanyang buktong na anak. Na ipagtanggol ka niya. Doon sarat, na iligtas ka sarat ni Lord. Ganong katindi ang Pasko. Kaya nga huwag mo minamaliit ang Pasko, ito ay pagtatanggol ni Lord sa atin. Pagliligtas sa mga makasalanan. Nasubukan nyo na po ba, hinang-hina kayo? Sa buhay, lahat tinry nyo na eh. Sa mga nagpapaganda dito, diba lahat tinry mo na? Hindi ka pa rin tinanggap.
nung taong gusto mo. Huwag ka mag-alala, si Lord, kahit hindi mo pa ginagawa lahat, tinanggap ka niya na. Tinanggap ka na ni Lord. Actually, wala kang kayang gawin para tanggapin ka ni Lord eh. For all have sinned and fall short. Kahit lahat ng bagay gawin mo para kay Lord, hindi ka niya matatanggap. Makasalanan ka eh. Pero pinaglaban ka ni Lord. Sagot ka ni Jesus. Jesus will defend and fight for you. He is our mighty God. So number 1 po, ano po yung unang regalo ng Pasko na ibinibigay sa bawat tao? The gift of direction. I do believe, kung pumunta ka sa lugar na ito na walang direksyon ng buhay mo, na itag ka sa umagang ito, na feeling mo, give up ka na, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Wait, there's more. God will give you right direction. Pangalawa po, the gift of protection. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo lagi sa mga tao. Kapag alam mong ginagawa mong tama, si Lord ang bahala sa'yo. Patutunayan ni Lord na tama ang paniniwala mo at mali ang tao. Pangatlo po, second to the last. Ang sabi po dito, makinig po kayo mabuti, medyo kakaiba itong pangatlong ito eh. He will be called Wonderful Counselor. Kayo po, pangalawa, Mighty God. At pangatlo, Everlasting. Medyo crucial po ito. Kasi po kakaiba yung ibig sabihin ng Everlasting Father dito eh. So si Jesus daw po ay para sa mga taong walang direksyon, pointless, pangalawa. Ano po yung pangalawa? Protection. Mga taong powerless. At pangatlo po, si Jesus ay para sa mga walang buhay. Yung nabubuhay na walang kabuhay-buhay, bibigyan ka daw ng buhay ni Lord. At mararamdaman mo lang yan pag nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Everlasting Father, our Father who lives forever. So pangatlo po, the gift of affection. The gift of direction, the gift of protection and affection. Ibig sabihin, relationship. Sabi nyo nga po, relationship. Ang ginagawa po natin dito ay hindi religion. Relationship po. Bakit? Gusto ni Lord maramdaman mo na may nagmamahal sa'yo. At yung pagmamahal na ito ay walang katapusan, without ever-ending, everlasting Father. Kaya nga po kay Lord, makinig ka mabuti, may forever. Eternally, to last forever. May simula pero walang katapusan. Dito sa lupa, hindi pa nagsisimula, tapos na agad. Bakit? Walang label eh. Diba? Pero kay Lord, kapag nagsimula ka ng relationship, walang katapusan. Everlasting Father, pag sinabi pong Father, Hebrew word dyan is Ab o AB, means source, originator, producer, generator. Kaya nga po meron tayong tinatawag sa Bible na Abba Father. Yung word na AB doon, Ab, ibig sabihin Father. Ibig sabihin siya yung source. Kaya nga kung hindi ka nakaranas ng pagmamahal dito sa lupa, sa tatay mo, affection, na gusto mong maranasan, si Lord originator nan. Kayang bigyan ka ni Lord ng mga bagay na hindi mo naranasan dito sa lupa. Para maranasan mo yung pagmamahal ng tatay natin sa langit, binibigyan ka ni Lord ngayon ng relationship. And by the way, this statement is not about Trinity. Hindi po tinutukoy dito na si Jesus, siya rin yung Father. Magkaiba po yun. Hindi ito God the Father. Ang binabanggit po dito na everlasting Father, it means Father of eternity. Pag sinabi mong Father of eternity, yung word na Ab means siya yung producer, founder. Siya yung source, siya yung simula ng eternal life mo. Kaya po siya tinawag na Father. Sabi niyo nga po, Father. Kaya nga po si George Washington tinawag na Father of his country. Bakit siya yung nagpasimuno ng magandang simula doon sa United States? So si Jesus, kung gusto mo maranasan ang pagmamahal ng Ama natin sa langit, kay Jesus siya magsisimula. Kaya nga po sinabi niya, apart from me, you can do nothing. Hindi ka makakarating sa Ama nang hindi ka dadaan sa akin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Hindi mo mararanasan yung pagmamahal ng Ama kung hindi ka dadaan sa anak. So the gift of affection,
Kaya nga kay Lord, sapat na tayo eh. Kompleto na tayo eh. Binibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At yan ang purpose ng diablo naman, sirain ang buhay na yan. The thief comes to steal, kill, and destroy. Ang sabi niya, I have come that you may have life. Ang tanong sa umagang ito, wala bang buhay yung kausap ni Lord? Parang sila King Ahaz na bubuhay na walang kabuhay-buhay. Kaya kinakailangan nila ng everlasting Father para may mag-guide sa kanila. Dahil piling nila talunan sila, mahina sila. At ito binabanggit ni Prophet Isaiah, He is our everlasting Father. And to have eternal life is to have Jesus right now, not someday. Kaya nga po itong sinasabi ni Isaiah, futuristic siya at the same time present. Kasi nga ang salvation hindi nangyayari kapag namatay ka. Ang salvation nangyayari the moment na tinanggap mo si Jesus. Nakuha niyo po yun? Ang salvation po hindi mangyayari kapag namatay ka. Salvation the moment tanggapin mo si Lord. Kaya nga po tatanungin ko sa umagang ito, sino dito palangit na? Taas po ang kamay para makita natin. Palangit, sigurado po ba kayo? Wala pa kayo dun Paano nyo nasabi palangit kayo, wala pa tayo dun? Bakit? May assurance kay Lord May assurance kay Lord. Citizens of heaven na po tayo. Iba sa atin dito, 3 citizenship. Pilipino, senior, heaven citizen. Huwag naman sana hell. Heaven, sabi nyo nga po heaven. Affection, ito yung pinakagusto ni Lord. Maranasan mo ang matinding pagmamahal niya. Eternal life is the result of a personal relationship with God through Jesus Christ. Kakalingain niya yung mga taong nagugulimianan. Like King Ahaz, the kingdom of Judah. Tuliro hindi na alam ang gagawin, litong-lito na. Sabi niya, hali kayo mga anak. Hali kayo sa akin. Lapit kayo. Yung affection ng isang tatay, mararanasan nyo yung mag-guide sa inyo. I-guide kayo. Kung feeling mo yung nabubuhay ka ngayon na wala kang kabuhay-buhay, si Jesus ang magbibigay nito sa'yo. Kung sinubukan mo na lahat sa buhay mo, lahat nilaklak mo na, lahat siningot mo na, wala pa rin, try Jesus. Subukan mo naman ngayon si Jesus. At sasabihin ko sa'yo, your life will never be the same again. Si Jesus ang magsasatisfy ng buhay mo. At simula ng pagtinry mo si Lord, hindi mo na ulit iiwan ito. Makakaranas ka ng matinding pagmamahal. Pagmamahal na hindi kayang ibigay ng tao. Pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sino man. Kaligayahan na hindi kayang hanapin, maibigay ng anumang bagay sa mundong ito. So number 3, the gift of affection. The 4 gifts of Christmas. And I do believe kapag hindi ito nawala sa listahan mo, kapatid, magiging masaya ang Pasko mo. Last, but not the least. Verse 6, and He will be called Wonderful Counselor. Pangalawa po, Mighty God. For the powerless, He will protect. Everlasting Father. Sa mga taong kailangan ng mga bagay na hindi kaya ibigay ng mundong ito, affection. And last, sabi dito, Prince of Peace. Direction, protection, affection, and last, the gift of edification. Sabi nyo nga po, edification. Pag sinabi pong edification means improving one's mind or character through education or moral instruction, often leading to personal growth and enlightenment. Sabi nyo nga po, enlightenment. Kaya po siya tinawag na Prince of Peace. Kanina walang direksyon, hindi maipagtanggol ang sarili, at ito madilim ang paligid. Assyrian Empire, napakalakas. Paano ka makakatulog ngayon yan sa gabi? Sino po dito madalas hindi na makatulog sa gabi? Sa kakaisip. Diba? Hindi ko alam, parang ang daming iniisip ni Tyler hanggang ngayon, hindi pa natutulog. Pasensya nyo na po, medyo hilo tayo ngayon ha. Nagising na alas 8, kaninang alas 8, di pa natutulog 12 hours nang gising. Wala namang iniisip. Diba? Pero ang hirap po talaga ng taong walang tulog. Amen. At ba't pag walang tulog, ang daming iniisip.
At sabi ng edification, improving one's mind, Prince of Peace. So the question this morning, kapatid, are you restless? Sa mga taong malapit ng, kung ano man malapit sa inyo. Diba? Malapit na ang kabuwanan, lahat ng malapit na. Restless ka na ba? Good news. Jesus is for the restless. He is the Prince of Peace. Si Jesus ay para sa mga taong magulo ang pag-iisip. Kung ano-ano tumatakbo sa isip, anxiety, na nagkakos ng anxiety, depression, it was spoken to people who were at war. At si Jesus ay nagbibigay ng enlightenment, self-improvement. Kasi nga yung hari, hindi na alam kung paano i-handle ang situation. Ano ba, makikipag-alyado ba ako sa North Kingdom ng Israel? Baka manalo, baka matalo. Ano ba, magnenegosyo ba talaga tayo ngayong taong ito? Baka malugi na naman tayo. Peace of mind. Sabi nyo nga, peace of mind. Yung host natin kanina, walang ibang request ngayong Pasko peace of mind daw Good news, hindi ka nagkamali ng inatinan ngayon. Si Lord ang bahala sa'yo. Bakit? He is the Prince of Peace. Wala na bang kapayapaan sa loob ng tahanan? Good news, Jesus is the Prince of Peace. Gulong-gulo ka na ba? Tapos sasabihin, may ipapanganak na Prince of Peace. So, kung iisipin mo mabuti mga kapatid, pinangakuan si King Ahaz ng ipapanganak pa lang. Anong kailangan niya ngayon? Kailangan niya ngayon na magtatanggol. Paano ko ipagtatanggol ng sanggol? Baka ipambala ko lang yan sa kanyon Diba? Pero kakaiba talaga kapag Word of God prophecy nga Ibig sabihin, once pa lang marinig mo yung makapangyarihang salita ng Diyos, doon pa lang, wala pa yung pangako, pero yung mismong pangako pa lang, bibigyan ka na ng kapayapaan. Amen? Sino po dito nag-aantay ka ng pambayad? Kung saan mang pambayad yan. Pero pag narinig mo yung pangako ni Lord, the Lord will provide, nagkakaroon ka ng peace of mind. Amen po ba? Nakukuha niyo po yung gusto kong sabihin? Wala, hindi mo pa ba hawak yung pambayad, pero narinig mo pa lang Amen? Narinig pa lang ni King Ahaz, Prince of Peace, asaan? Wala pa physically si Jesus nung panahon ito, pero nung narinig pa lang niya yung kapangyarihan, pinangawakan niya pa lang yung pangako, nagkaroon na ng kapayapaan Kaya nga kung iniisip mo ngayon sa umagang ito, Pastor, paano mangyayari yon? Kapatid, hindi naman ako nagsabi, si Lord. Kung ako lang nagsabi niya, huwag mong paniwalaan. Pero pag sinabi ni Lord, gagawin niya. The people of God are under threat. Walang kapayapaan. Kasi nga King Ahaz, malademonyo Tapos alipin pa sila, ginegera sila. So wala talagang kapayapaan. At kapag nasa gera ka talaga, wala talagang kapayapaan. Wag na lang literal, katulad ng sinabi ko kanina. Hindi na lang literal na gera sa bansa. Sa pamilya na lang, sa asawa, sa anak, sa magulang. Talagang hindi matatapos ang bangayan. At yung mag-asawa, di ba, anong pakiramdam? Walang kapayapaan. At kapag walang kapayapaan, walang kapahingahan. Wala ka nga sa gera ng mga bansa, pero gera sa pamilya, mayaman ka. Kung ano-anong pinag-aawayan. Away dito, away doon. Ang dami nating mga gera sa buhay. Nagubugulo sa buhay mo. Ikaw ba ito na dumadanas ngayon, kailangan mo si Jesus. Si Jesus ang solusyon at magbibigay ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Jesus is the Prince of Peace. At di ba kapatid, church, mahal ang kapayapaan? Sino po dito naniniwala mahal ang kapayapaan? Gumagastos ng maraming bansa, nagpapagawa ng nuclear weapon para may peace sa bansa nila. Ang daming nagdodroga para makaranas lang daw ng langit dito sa lupa. So mahal talaga ang kapayapaan. Amen po ba? Pero si Lord ibibigay sa iyo ng libre. Meaningless ang lahat ng bagay kung wala si Lord. Because He is the Prince of Peace. Kaya nga po ang taong lumalayo sa Diyos, lumalayo sa kapayapaan.
Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Saan nanggagaling yung peace? Through our Lord Jesus Christ. Jesus will give you peace. Sabi niyo nga po, peace. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Ang Pasko ay panahon ng kapayapaan. Edification means improving one's mind. Kaya nga po ang Pasko, dapat hindi ka lalong nai-stress. Dapat ang Pasko, lalo ka nakakapag-evaluate. Iniisip mo yung mga bagay, Lord, salamat dahil may Pasko. Nakakapagmuni-muni ako, Wag naman sana during Pasko, doon ka pa naguguluhan. Often leading to personal growth and enlightenment. My prayer this morning, this Christmas, maranasan mo ang kakaibang kapayapaan ng Diyos. I do believe may itatahimik pa yung buhay na yan. May itatahimik pa. Hindi man literally tumahimik yung buhay mo, pero may itatahimik pa. Dahil nandiyan si Lord. Mga tingin mo wala nang solusyon na problema, si Lord ang solusyon. Again, saan nanggagaling ang peace? Through our Lord Jesus Christ. Jesus will give you peace in the midst of crisis. When you have Jesus, you will have peace that transcends all understanding. Mas matindi si Lord kesa sa sleeping pills na iniinom mo. Siya ang pinanggagalingan ng kapayapaan. So, 4 na regalo ng Pasko sa bawat tao. Number 1, give of direction. Pangatlo, affection. And last, Isaiah 9:6. Tayo po tayong lahat. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. Sabay-sabay po natin banggitin ang pangalan na ito. And he will be called Pastor, tanong sa umagang ito, parang hindi ko nararanasan itong mga bagay na ito. Para kanino ba talaga ito? Para ba ito sa mga matutuwid? Sa mga ayos ang buhay? Sabi po dyan, for to us, a child is born. Sabi nyo nga po, to us. Para sa'yo, para sa katabi mo. Para kanino itong wonderful counselor na ito, mighty God, everlasting. Tandaan po natin, regalo ito. At kapag si Lord ang nagbigay ng regalo, hindi niya na binabawi. Ba't di mo nararanasan? Baka hindi mo tinatanggap. Para maranasan mo, ma-enjoy ang isang regalo, dapat tinatanggap mo. At sinasabi ni Lord ngayon, hindi para kanino, para sa'yo. Para sa mga taong walang direksyon ng buhay, pointless. Mga hinang-hina na. Actually, wala pang December, hinang-hina ka na eh. Pero good news, palalakasin ka ni Lord. Ipagtatanggol ka niya. Sa mga taong walang kabuhay-buhay, na buong buhay mo, naghahanap ka ng affection, ng tatay, ng nanay, ng kaibigan, ng kapatid. Kay Lord, di ka mabibigo. Bibigyan ka niya ng buhay na ganap at kasiya-siya. And last, Prince of Peace. Kapayapaan. Totoo po, nakakapagod ang buhay na ito. Amen po ba? Nakakapagod. Pero buti na lang may Pasko. How tragic the world without Christmas. Amen. Tulad ng tinanong ko po ng all-in mentoring, isipin mo na lang kung walang Pasko. Isipin mo na lang kung walang Kristong bumaba dito sa lupa. Lord, kung sasabihin mo sa akin, di ako karapat-dapat. Kapatid, I want you to know, walang karapat-dapat talaga. Pero buti na lang dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos Ama dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kakatayin po natin, inawit natin kanina, verse 2, if you are been forgiven, ikaw ay makakaranas ng bagong direksyon sa buhay. Pagtatanggol ka ni Lord, sabi niya, I will protect you. I will defend you, my child. I will fight for you. Actually, nagawa niya na sa krus ng Kalbaryo. Hindi na kailangan patunayan ni Lord eh. 2,000 years ago, pinatunayan na ng Diyos. And kung first time mo ngayon, wala ka pang relasyon sa Panginoon, I want you to pray this prayer with me and make it your personal prayer. And I do believe God will give you a fresh
direction sa buhay. Mararanasan mo na ipagtatanggol ka ni Lord. Bibigyan ka niya ng buhay na ganap. And He will give you peace na hindi kayang bigay ng mundong ito. Pray this prayer with me. Tell it to Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my life to you. I surrender my life to you. I admit that I am a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be my Lord, be my Lord, be my Lord, be my God, be my God, be my King, be my King, be my Master. be my Master. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ba sa umagang ito kung ang buhay mo, nung tumanggap ka kay Kristo, hindi naging smooth? Hindi naman pinangako ni Lord na wala nang problema. Ang pinangako ni Lord sa panahon na may pinagdadaanan ka, hindi ka niya iiwan. That's His promise. May pinangawa kang pangako ni Lord sa umagang ito. Pwede bang alalahanin mo muli? Dahil binigay yan ni Lord ng And if you've been maging forgiven, kalakasan mo sa umagang ito. Tanggapin mo ang pagsama ni Lord. Sing the song Salamat na lang at may Pasko to the Lamb. na para sa bawat taong maniniwala kay Lord. He will guide you. He will protect you. and if you bear with, He will give you peace. Right now, come on. Sing the song for Once again, we will declare, to the Lamb. He will be, if you are forgiven, sing this song. Hallelujah. Raise your hands to Jesus. He is a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. and if you walk in freedom, Yes, Lord, salamat sa kalayaan na ito. There is name Salamat sa magandang buhay na inilaan mo sa bawat isa. to the Lamb. We will declare with our hands lifted up. Sing the song forever. Come on, sing with all your heart. And the angels. And the angels Yes, Lord. Come on, sing with all your heart to Jesus. For to us a child is born. You are To us a son is given. Yes, God. Holy. holy forever. Oh, God. Hear your people sing. Yes, Lord. Holy to the King of Kings. Holy, Hallelujah. Can you lift your hands to God right now? always be. Si Lord ang magdadirect ng buhay mo. Siya ang magbibigay buhay, kapayapaan. And the angel cries. And the angels cry. Yes, Lord. Holy, Hallelujah. all creation cries. Yes, Lord. We worship you this morning. You are lifted. Kung ang buhay mo'y gulong-gulo na, walang kapayapaan, God is a God who brings peace. Forever. Yes, Lord. We your people sing. We your people sing. Holy. Holy He will be called to the King. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Will always Prince of Peace. We will declare the name of Jesus. Come on, are you ready to lift the name of Jesus? He is the name above our name. Come on, your name, your name. Your name is the We lift our hands to you, God. Your name We declare, is the greatest. Your we thank God for to us, this King of Kings, dwell among us. So Hallelujah. positions, your name. Si Lord ang bahala sa iyo, kapatid. He will direct your path straight. It's the highest. Your name is the greatest. Your name is
stands above them all, above all thrones and dominions. Come on, as we lift our hands, God wants to remind you that Jesus is for the powerless, pointless, restless, lifeless. Inaalok ni Lord ngayon yung gift ng direction sa buhay mo. Kung walang direksyon ang buhay mo, kailangan mo ang Panginoon. God will protect you. At itong relasyon na ito, ang kakaibang relasyon na magkakaroon ka sa buhay mo. Yes, God, we declare, ikaw ang kailangan namin ngayon. Sa darating na Kapaskuhan, hindi namin ito kakalimutan. Come on, declare. Your name is the highest. Your name, oh God. Your name He will be called is the greatest. the greatest. It stands Come on, lift your hands to God as we sing this song once again. All thrones, all power, your name. stands above. For the last time, we sing your name. Your name is the highest. Your name, oh God. Is the greatest. Your Salamat, Panginoon. name stands above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. As we lift our hands this morning, kapatid, I want you to remember yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Tatapusin natin ang taong ito at sisimulan natin ang buwan na ito na may pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Hindi sa tao manggagaling ang pag-asa mo, kapatid. Hindi sa bagay, temporal, physical, material na bagay manggagaling ang pag-asa mo. Sa Panginoon lamang. Right now, in the name of Jesus, Lord, I pray, kung may mga bagay man na nagkokos ng anxiety, depression sa kapatid ko ito, maranasan niya ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. For we believe and declare that Jesus is the Prince of Peace. Walang anumang kaguluhan ang magnanakaw ng kapayapaan sa puso ng anak mong ito sa pangalan ni Jesus. This season is the season to celebrate and remember your goodness sa buhay namin. Lord, I pray right now na yung mga anak, the Life City Church community ay babalik sa katotohanan ngayong Kapaskuhan. Na may isang Diyos na nagbigay buhay para sa mga makasalanan. And Lord, we thank you. Wala kaming kayang ibalik, wala kaming kayang iganti, Lord. Pero sa ganitong pamamaraan ng pasasalamat, pagdakila sa iyong pangalan, Lord, masabi namin, lubos po kami nagpapasalamat. Lord, punuin mo kami ng joy na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Manumbalik kami sa totoong reason ng season na ito. Lord, I pray for financial breakthrough sa iyong mga anak. Restoration of relationship, O God. At panibagong level ng pananampalataya bago matapos ang taong ito. Lord, amaze us once again. We believe hanggat hindi natatapos ang taong ito, hindi ka pa po tapos sa iyong mga anak. May mga matutupad na pangako. May mga answered prayer kami mararanasan, Lord. May mga testimony kami maririnig. By the end of this year, Lord, we believe. Sabi mo, I receive in the name of Jesus. I receive. Lord, sineselyoan po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. As we end this service, let's receive this benediction na nanggaling sa Numbers chapter 6. And every time na i-declare ito na man of God, that Bible says, claim it and it will be yours. Life City Church, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all these tremendous blessings. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud, Amen.